po ang kaganapan, mga kababayan, nitong nakaraang araw lang dito sa ating bansa. Una, yung pag-issue ng arrest order o warrant of arrest laban po kina Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor. And of course, yung dalawa pang businessman na mga nag-donate din po ng kanilang suporta sa campaign donation fund ni Senator Marcoleta. We're talking about the arrest order na naisilbi na po or voluntarily nag-surrender, nag-coordinate, nag-cooperate po sina Senator Marcoleta sa otoridad, no, lalo na sa PNP CIDG NCR office, no, sa National Capital Region. At sa kasalukuyan po si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ay nasa Quezon City New District Facility Jail, no, sa Payatas area po ito, mga kababayan. At ayun nga, no, nagkaroon na po ng development itong kaso na ito na minadali, alam natin, at ipinilit ni Boying Rimulya. Sa utos yan ni Marcos Jr. na gamitin po ang ngipin at kapangyarihan ng batas ayon sa kanilang interpretasyon at sila po ay kinatigan naman ng Sandigan Bayan. Well, until then, na magkakaroon ng desisyon na mapapayagan po na si Senator Marcoleta, si Congressman Mike Defensor at mga kasamahan nila ay magkakaroon ng pagkakataon na makapag-apply ng bail o piyansa, makakalabas po sila. Ang nakakalungkot po dito, hindi po sila sangkot sa anumang flood control scandal o anomaly, hindi po sila nagmaleta. In fact, sila po ang nagsisiwalat, kasamahan ko po sila sa pakikibakang ito laban sa katiwalian at pandarambong na nagaganap po sa gobyerno o administrasyon nila Marcos at Romualdez. Subalit, sila po ang nakulong kahit wala pa po ang conviction dahil non-bailable po ang kaso na isinampa sa kanila, mananatili sila sa kulungan hanggat sila po ay hindi nakakapagpiyansa o hindi madismiss ang naturang gawa-gawang kaso na binuo nila Marcos sa pamamagitan ng kanyang attack dog na si Boying Rimulya. Mokoto Motorcycle Riding Full Gloves V1 Smart Tip, an anti-slip with hard-knuckle riding. Sa ombudsman, no? Yun ang sinasabi natin na kung sa katotohanan sana at matino itong ombudsman na nakaupo at hindi ito tauhan o asong tagapag-atake ni Marcos o tuta ng kanyang administrasyon na sunod-sunuran at kasabwat niya sa mga ganitong maruruming laro ng politika, edi sana ang unang kinasuhan dito at seryoso na inatupag at inasikaso nila Boying Rimulya ay ang si Marcos mismo at sila Romualdez. Sapagkat ang mga ebidensya, testimonya at mga pagpapahayag ng mga pagbubunyag nagtuturo na si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez ang pasimuno nito. Bilyon-bilyon na pera ng bayan ang pinakinabangan nila. Kasama po dyan ang kanyang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos, ang mga alipores nila Romualdez at Marcos sa Kongreso. All in all po, hindi bababa between 1.5 trillion pesos hanggang 1.9 trillion pesos ang kinasasangkutan ng mga iskandalo ng pangungurakot nila Marcos at ng mga tauhan niya kasama sila Romualdez. And yet, hindi po sila ang sinampahan ng kaso, hindi po sila ang hinahabol sa batas, hindi po sila ang mapapailalim sa prosecution o pananagutan ng mga kaso na ito. Yan ang nakakalungkot sapagkat yung totoong may pananagutan at may totoong mga kinalaman at mga mastermind sa ganitong napakalaking iskandalo ng pangungulimbat at pandarambong sa kabanang bayan na very systematic and very organized ay absuelto na. Ginawa pang mga state witnesses ni Boying Rimulya. Di ba katawa-tawa yun? State witnesses para kanino? Ang mga state witnesses ay ginagamit sa legal procedure sa pag-prosecute sa mga mastermind. Hindi naman po nasasampahan ng kaso sila Bongbong Marcos Jr. at sila Martin Romualdez.
ginamit na po itong mga state witnesses para kanino? Yun ang malaking tanong kay Boying Rimulya at kay Marcos Jr. mismo. This is the most brazen, pinakagarapal at pinakaabusado na paggamit ng poder at kapangyarihan na nakikita natin noon lamang sa panahon ng martial law sa tatay niya na si diktador na si Marcos Sr. Ngayon, malala pa itong anak, duwag, subalit abusado. At marunong gumamit ang kanyang mga tauhan ng batas kahit walang deklarasyon ng martial law. Duwag in the sense dahil hindi niya kayang panindigan at humarap sa mga demokratikong oposisyon na bumabatikos at nagbubunyag ng kanyang mga katiwalian at mga kasindikatuhan. Kaya duwag. Duwag din itong si Marcos Jr. sapagkat hindi kayang panindigan. Kung totoo na ikaw ay matapang, di panindigan mong diktadura ang uri ng pamumuno at pamamalakad mo dito sa Pilipinas. Hindi siya nagdideklara ng martial law, pero selectively and pointedly, tinatarget niya ang mga political opposition para gamitan po ng poder at kapangyarihan similar to the way powers and authority of the government were abused during the time of the dictatorship ng kanyang tatay. Kaya natin sinasabing duwag kasi ang kanyang tatay, at least kahit papano po, ay marunong manindigan. Batay sa kakayanan at katapangan niyang harapin ang pagdideklara ng martial law sa buong bansa. Ito si Marcos Jr. wala. Takot. Takot siyang baka magkaroon siya ng direktang banggaan sa kanyang mga kaalyado. Itong mga komunistang terorista na ngayon ay gamit na gamit niya sa pag-atake sa mga Duterte, mga kababayan. Itong CPP, NPA, NDF, at lalo na ang kanilang mga party list at mga urban operatives at urban-based organizations. Kalyado na sila ni Marcos Jr. Ang mga hilaw na komunista na sinipa ng CPP, NPA, NDF at ngayon ay nagpapakilalang akbayan at iba pang mga grupong makakaliwa na tumiwalag noon itiniwalag sa CPP, NPA, NDF, kalyado din ni Marcos at nila Romualdez, ang mga yellow and pink zombies like Jokno, Dilima, Trillanes. Bahagi na rin po ng alyansa ni Marcos at Romualdez on the common ground na layunin nilang durugin at lumpuin ang mga nasa Duterte political camp, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama, na naipadukot at naipatapon at iligal na nakakulong ngayon sa Netherlands, si former President Rodrigo Duterte. Yan pong common unity nila, mga kababayan. Kaya naman po nangyari ito ngayon, ang pag-atake kay Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor. Sa Axe, tumango ka pa rin kahit pagpawisan ka pa all night long. Yan ang Axe Effect. They put 100,000 people on one ark and gave me a bed on deck 943. No elevator, only ladders. People fell every night. I climbed down for breakfast. Uulitin natin, 3 po ang direktang mensahe na gustong ipaskil ni Marcos as billboard of warning and signal niya sa taong bayan. Na una, you cannot fight Malacanang. No? You cannot be a critic to this government if you are seriously advocating and crusading against graft and corruption and plunder in government directed towards Marcos and Romualdez. Kakasuhan ka nila. Iipitin ka, piperwisyuhin ka, at tatanggalan ka ng kalayaan at karapatan na magpahayag at makilahok sa mga pagkilos. That is the fear factor na gustong ipatimo at ipalaganap ni Marcos at nila Romualdez. Na ang kapangyarihan ay kaya pala nilang ikutan at butasin ang batas para ikaw ay perwisyuhin, mawawala ang iyong kakayanan na magsalita at magpahayag. Exactly the way they are doing things right now against the political opposition figures. Kagaya po nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, ako. 6 ang kaso na kinakaharap ko and every week halos ay nasa korte po ako. Humaharap na mga kaso na ito.
So number 2 na mensahe sa nangyari na ito, na pagkakakulong na o pagkaka-aresto at pagkakakulong kay Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor and 2 others more, ay kaya ng gobyerno ni Marcos ikutan at balokdutin ang batas. And that is called lawfare. Using the law as a warfare. Weaponization of the law. At wala siyang pakundangan kahit hindi siya nagdideklara ng martial law. Selectively and pointedly, nagagamit niya ang mga kaparehong hakbang ng martial law during the time of the dictatorship ng kanyang tatay. At ito ay nasaksihan natin ngayon. Kontrolado niya na lahat halos ng ahensya ng gobyerno at kahit pa sa Senado, majority na siya. Doon at nakokontrol niya rin ang takbo ng mga pangyayari at mga kagawa at mga kaganapan sa Senado. Kaya niya dinurog at tinanggalan ng anumang kapangyarihan ang dati ay majority independent bloc, ngayon ay naging minority muli. At nabuo ni Marcos Jr. ang kanyang kulto ng 13 Judas na mga senador. Okay? Yun po kaya kampante siya na hindi na siya maaano sa Senado. Pangalawa or pangatlo, dito sa mensahe niya ni Marcos Jr. ay kailangan na pakalmahin ang pagbubuo ng malawak na kilusang oposisyon. At sa pamamagitan po ng pananakot at panunupil, Marcos is trying to convince himself na siya ay mananatili sa poder for as long as natatakot ang mga mamamayan na kumilos, magsagawa ng sama-samang pagkilos, mga mapayapang kilusang demokratikong oposisyon sapagkat dudurugin sila ng weaponization of the law o yung tinatawag na lawfare, mga kababayan, or using the law as warfare. Yan po ang gustong gawin ni Marcos. Tanggalan ng pangil at kapasidad ang oposisyon, lumpuin at paralisahin sila sa pamamagitan ng pagpapakalat ng psychology of fear o pagkatakot. Pangalawa ay baloktotin ang batas at gamitin ang batas upang maipit at mapaluhod po ang lahat ng mga kritiko at oposisyon ng gobyerno gamit ang tinaguriang lawfare or law warfare, including the weaponization of the law and the institutions of democracy na ginagawa na ngayon ni Marcos na gamitin ang mga batas, baloktotin ito at upang nang sa ganun ay makontrol niya ang tempo ng mga oposisyon at siya ang nagdidikta ng kumpas sa mga banggaan with opposition. Third, ay ang kanyang pagpapanatili nitong pagkontrol ng namumuo at posibleng lumawak at lumakas na Democratic Opposition Movement of the Filipino People. At bago pa lumakas at lumawak tulo-tulo, ay pinakita na niya itong public psychology of intimidation. Itong mangyayari sa inyo, wala kaming sinasanto. Kahit si senador yan, dating congressman, o sino pa, kahit pa yan ay kaanib ng Iglesia ni Cristo, kaya naming paluhurin at kaya namin kayong ipitin kung kayo ay pumapalag sa administrasyon na ito. That was the message yesterday delivered by Marcos. Kat ito po ay dapat makita natin. Historically, hindi kaagad po yan magre-react ang taong bayan. It will take time before the people shall absorb or be able to absorb ano bang nangyayari na ito. At bagamat nandyan na po ang mga pangyayari at kaganapan ng isang abusado, nangungurakot, at hindi nagsisilbi sa interes ng mamamayan na uri ng administrasyon sa kasalukuyang gobyerno, hindi pa po umaabot sa antas ang taong bayan na handa silang kumilos upang magkaroon muli ng sama-samang mga pagkilos ng isang malawak na demokratikong oposisyon, bagamat doon yan papunta ultimately, sapagkat ang prinsipyo sa kasaysayan ay hindi natin pwedeng kalimutan. The greater the oppression, the greater will be the resistance. Kung malawak at malala ang panunupil at pang-aabuso sa poder at
pangungulimbat at pangungurakot, malawak at magiging malakas din po ang pagtutol at paglaban ng mga mamamayan. That has always been the case, mga kababayan. So, hindi po imposible na magkaroon pa ng mga pag-ulit, pag-iral muli ng kaparehong mga pagkilos noong 1986 na nagpalayas at nagpatalsik sa poder ng diktadura ni Marcos Sr. at lubusan silang pinalayas sa Pilipinas. Hindi pa rin po imposible na mauulit din po ang nangyari noong panahon ni Joseph Estrada 25 years ago. Nakikilos muli ang taong bayan at sisingilin nila at paparusahan at palalayasin sa poder ang mga magnanakaw at mga kurakot at durubo at mga walang pakialam sa kabutihan ng mamamayan na uri ng mga opisyal ng gobyerno, kagaya ng nangyari muli noong People Powered Part 2 noong January 2001. At itong pangyayari ngayon ng sistematiko na pagkalugmok ng buong bansa, pagkagumon at pagkalunod sa kumunoy ng pagkakabaon sa utang dahil nawawala ang mga pondo at mga resources ng gobyerno at ang paggamit ng poder at kapangyarihan para pagtakpan at manatili ang mga mandarambong at mga kurakot sa gobyerno, abusuhin ang mga institusyon ng demokrasya at gamitin at baluktutin ang batas laban sa kabutihan ng mamamayang Pilipino at supilin at lumpuin ang demokratikong oposisyon, lalo na ang mga political opposition figures. Lahat ng ito po, ang tinatawag dito ay namumuo o naghihintay ito ng isang tinatawag na tipping point that cannot be predicted, but it is sure and certain to happen anytime. Lalo na kapag nagkaroon ng trigger occurrence of events na like sa kay Erap Estrada, bigla na lang lumabas sa lansangan ng taong bayan ng sistematiko nilang pinagtangkaan at ginawa talaga nila na huwag mailabas ang ebidensya na magpapatotoo sa involvement ni Joseph Estrada noon sa issue ng mga weteng payola at iba pang mga tongpats gamit ang poder bilang presidente. Yung Jose Velarde account at pati po ang signature na pinigilan ng mga senador nila na kaalyado ni Erap Estrada. And so, ang taong bayan mismo nagpalayas sa kanya. Similarly with Marcos, almost 20 years siya sa poder at kapangyarihan, subalit napuno din ang salop ng mga mamamayan. Hindi natin sinasabi na aabot pa ng 20 years itong Marcos Jr. Ang sinasabi natin, the tipping point, yung ito na ang hangganan and then doon na papasok ang pagdaloy muli at pagsambulat ng kasaysayan ay mangyayari at mangyayari yan. Lalo na kung malakas po ang ating panalangin, pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos na may lalang sa lahat, at pati na po sa pagtitiwala sa kakayanan ng mamamayang Pilipino na manindigan bilang magiting na sambayanan na siyang pinakapuwersa ng kapangyarihan sa ating lipunan. At tuloy-tuloy tayong nagpapataas ng kamalayan ng ating mamamayan, hindi tayo nananahimik, nagpapatuloy tayong nagsisiwalat para po sa katarungan at katotohanan na yayakapin ng mamamayan ang daloy ng kasaysayan, ang tipping point na binabanggit ni Ka Eric, hindi po malayong mangyayari yan, mga kababayan. At kung hindi man kaagad, pwede pong kapag na-survive na ni Vice President Sara Duterte itong pangyayari ngayon sa impeachment trial sa Senado, bagamat siya'y dudurugin sa propaganda at naratibo nila Marcos at Romualdez, but the truth and yung pagyakap ng taong bayan sa kanya at sa katotohanan, hindi po yan mawawala. And it will make her stronger politically, even more towards a very clear victory sa 2028 elections. Sakali pong
matatapos ni Marcos Jr. ang kanyang termino sa 2028. So these are things that we need to prepare na mangyayari. Maghanda tayo sa tamang kaalaman at maghanda tayong magbuo ng sama-samang paninindigan bilang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood kay Ka Eric at pakikinig sa ating talakayan dito. The people are the real makers of history. Yan ang panghawakan po natin, mga kababayan. At walang makakapigil sa isang namulat at nagkakaisa na mamamayan na sama-samang kumilos patungo sa pagbabago. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah, to those who are Muslim brothers and sisters, be with you also. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!